Shalom everyone. Welcome sa ating programa Sidlak sa Kamotoran. Ito po si Brother June Iana from Studying Ministry para po sa ating nightly series. Live po ang ating programa ngayon via Facebook streaming. Punta po tayo sa ating kalendaryo. Nasa 27th day of the 8th month, 5th day of the week of the year, 5,865 from the year of the world. From the creation, and then ito po ay nahati sa 119 Jubilee Week 4 and Year 6. May katumbas na pizza sa Gregorian na kalendaryo. Sunset, mula sunset ng Sunday, November 20 hanggang sunset ng Monday, November 21. So welcome once again sa ating talakayan. Happy viewing, kasama natin ngayon Sir Risa at sa lahat nating mga offline viewers, mga sa ating mga kapatid sa Studying Ministry, naging kabahagi po ng ating media series. Para po sa inyong katanungan, just comment down below. Mayroon po kayong mga katanungan patungkol po sa ating talakayan. So ang ating nanguna na concern sa ating ministry ang patungkol po sa biblical calendar. Yan po ay nakabase sa season, the appointed time or the fixed time. So ating pag-usapan ngayon ang isa sa mga mayroon kasing nag-comment sa ating via Messenger patungkol po sa stand ni Walter White. Isa sa mga prominente. I think he is a professor. So isa din sa mga kinilala na mga nagtuturo patungkol po sa prophecy. So ito po yung stand. So ating pag-usapan ngayon patungkol po sa lunar Sabbath and the flat earth. So all scripture is given by inspiration of Elohim, and it is profitable for doctrine, for reproof, or for correction, for instruction in righteousness, that the man of Elohim may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So ating tingnan at ating panoorin muna saglit ang kaniyang stand patungkol po sa lunar Sabbath and flat earth. At ating bigyan po ng punto por punto ang kaniyang mga stand base po sa nakasulat sa Biblia. So ito po ay para po sa tinatawag natin na katotohanan. So huwag nating kalimutan na sa panahon ng ating Misaya ang ang mga master, mga rabbi na supposed to be sila po yung nangunguna na makaalam po sa propesiya, ang siyang mismo nangunang hindi naniniwala sa Misaya at sa propesiya patungkol po sa crucifixion. So yan po mga kapatid, ating himay-himayin at ating pag-aralan ang katotohanan base po sa mga ebidensya. Maganda yung manood tayo, pero dapat nating usisain. Magkaroon po tayo ng personal study sa tulong po ng Elohim, study with prayer, comparing scripture to scripture. So maganda po tayo makinig ng mga lektura, maganda po na makinig gaya nito ng ating mga talakayan, pero ilagay natin sa isipan, course with a man who trusted with man. Jeremiah chapter 17 verse 5. So yan po mga kapatid. So makinig tayo, tingnan natin, pero huwag nating kalimutan na pag-aralan, ating busisiin ang mga talakayan. So ito po yung gagawin natin ngayon. So panoorin natin saglit ang kaniyang series. Ito po siya ay mayroon pong tinatawag na interview at tinanong siya. So bago po tayo dadapo, wag natin kalimutan ang time of the end. Ito po yung timeline natin ngayon, nahati sa 4 na mga major event. Matthew chapter 24 verse 8, the beginning of sorrows.
Kasunod po dyan ang Matthew chapter 24 verse 14-15, the gospel preaching and the abomination that make it desolate. Pagkatapos po ay ang Great Tribulation at Matthew chapter 24 verse 21 at Matthew chapter 24 verse 30, the second coming. Ito po ay chronologically arrange po yung pasunod-sunod po yung mga event sa time of the end na sinasabi ni Propeta Daniel chapter 12 verse 9. So yan po mga kapatid, at andito na po tayo sa beginning of sorrows. And ye shall hear of wars and rumors of wars, say that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. So ito po mga kapatid, habang nagpatuloy po yung gera sa Russia at saka sa bansang Ukraine, umiiti naman yung girian. Kagaya bago lang yung tinatawag natin na respond ng US, nag-deploy po sila ng bombers in respond to North Korea missile test. Kasi yung North Korea nag-ano po ng missile, yung from the yung nag-ano po sila sa kanilang intercontinental ballistic missile, sinukat at nagkaroon po sila ng test. So nag-deploy po yung US. Ito makikita natin na itong mga bansang ito talagang mayroon po silang kakayahan na yung mga armas nila. At ating manawaan na ito pa'y pinigilan. Kung mayroon mang nangyayaring gira, yung gira ngayon, hindi pa yon ang tinatawag natin na troublous times such as never was. Biruin mo kung lahat ng mga bansa ay magkaroon po ng nuclear war. So, lahat tayo madadamay. Pero hindi pa yan ipahintulutan sa ating Elohim. Kaya nga sa Revelation chapter 7, bago tayo magpatuloy, saglitan natin ang Book of Revelation. Let us open our scriptures. Sa Book of Revelation chapter 7. So ito muna ay pinigilan. So kasi nga wala andito pa tayo sa tinatawag na sealing. And I saw another angel ascending from the east. Atasan natin sa 7 verse 1. And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor of the sea, nor of the tree, any tree. And I saw another angel ascending of the east, having the seal of the living Elohim, and cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hearth the earth and the sea, saying, hearth not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our Elohim in their foreheads. So andito pa tayo sa panahon ng pagsisilyo, kaya pinigilan yung tinatawag natin na wind of strife, yung calamities after calamities, yung destruction na tatama sa buong sanlibutan. So ito po ang kapatid. So makita natin yung mga kaganapan ngayon, mga balita, mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Ito po ay talagang nagpaalala sa atin sa realidad at katotohanan patungkol po sa propesya sa Biblia. Biruin mo lahat. Yung may mga superpower, mga bansa na kung saan nakaantabay lang po yung kanilang mga nuclear. So, darating talaga sa punto na ito po talaga ay magkaroon ng tinatawag natin na gera, nation against nation. Ayon po sa kasulat sa Book of Matthew. So, yan po ang realidad at katotohanan sa propesya. So sa ating panahon ngayon na tayo po ay binigyan pa ng pagkakataon, so ito po yung ating maganda na gawing preparasyon as we are approaching for the troublous time such as never was. So happy viewing, kasama natin ngayon si Brother Meljon Cano Lamag. So, ito po yung pag-usapan natin patungkol po sa stand ni Walter Bites. Ito po yung sagot natin sa ating mga kapatiran na nag-message sa atin via messenger. Hindi lang natin basahin kaya bawal pala yung mag-share ng personal message na tapos gawin nating public. Mayroon palang batas doon. So, ito po yung stand. Nabanggit niya doon si Walter Bites, yung stand ni Walter Bites patungkol po sa Sabat. So, kaya bigyan natin ng panahon at panoorin natin ng saglit yung
stand ni Walter Baines patungkol po sa katanungan na may kinalaman sa Biblical Sabbath at saka sa flat earth. So, panoorin natin. Thank you. I'd like your comments with regard to some Adventists that I know have gone into looking at lunar Sabbatism. They keep the Sabbath based on the moon cycle, very close friends. And then these same people are talking about the earth is flat. So if you could comment about is there any way we can reach them after all? I mean, prophecy is so clear. What, you want to comment on whether it is flat or how flat or what do you want to comment? All right, let's have a look at those things. Let's have a look at the lunar one. It's always good to go back to the beginning. The first Sabbath, could you calculate it via the lunar reckoning? No, because when did the moon come? 3 days. On the fourth day. Fourth day. On the fourth day. So the first Sabbath was calculated not by any moon or not by any sun, not by anything other than a reckoning given by God. It was evening and it was morning the first day. It was evening and it was morning the second day, etc., etc., right? Okay. Then, if you read any of the stories of the Bible, if that Sabbath, let's say, should have gone haywire and they would have to recalculate it, God recalibrated it when they came out of Egypt and the manna fell in a certain fashion and it didn't fall on a Sabbath. Was there any mention there of calculating that Sabbath according to the cycle of the moon, or did God organize it that the manna fell in that fashion so they came back into that rhythm, yes or no? So when you get to the time of the cross, it tells you in the Gospel of Mark what happened at the triumphant entrance. It goes the next day, the next day, the next day, the next day. It goes through the seventh day. Then it was the preparation the day before the Sabbath. Then it was the Sabbath according to the commandment, and then on the first day of the week. I find no evidence that we should run that way anywhere in the Bible. Is there a growing number of people embracing that? This person was saying in Canada, there's a growing movement. And what is their foundation? If their foundation cannot be found in Genesis, if it was not so in the beginning, then I would rather run with how it was in the beginning. Right. Yes. And just to add a little bit to that, I was just thinking about this, that if there, we seem to have a problem with the Sabbath, but there's a couple billion people on the earth that worship Sunday. How do they know which day is the first day of the week? Same with the Jews. I mean, all the Jews keep the same Sabbath that we do. I mean, if we're wrong, then they're wrong. And if we're wrong, then the Sunday keepers are wrong because they got the wrong day too. So everybody's wrong. So who's right? And who determines who's right? So it becomes subjective. So. And by the way, if you want to calculate things by the sightings, then when is it 7 days and when is it not 7 days, right? Right. And what day does it fall on? There's no continuity. Yeah. As far as the other question is concerned, that is a very controversial question that you are asking. I've been asked that question probably 1,479,231 times. And if you're going to give a reasonable answer, then what is it that you must do? Must you just say, I'm going to take a machine gun and shoot it out of the sky? No, you have to go and look at their arguments if you want to argue on both sides of the case, which I've done. I've looked at the arguments on both sides of the case, and even though everybody would say it's totally ridiculous, some of their arguments are not so bad. Otherwise there wouldn't be, at the moment, 23 million people in the world, and many of them even scientists, that have embraced some of these ideas.
But here's the issue. Was this an issue in the time of Ellen G. White, yes or no? Yes, it was an issue in the time of Ellen G. White. It was a very serious issue. And some of the very strong arguments in favor of the flat earth were written by Seventh-day Adventists. And there are books available. And of course, in those days, they didn't have GPS and all of these things. And some of those books are way thick, and you have to be so mathematical. You have to become Einsteinian to even understand what these people are writing about. Now, the issue is not, is the earth flat or is the earth round? What did Ellen White say about it? She says, does it matter whether it is round or whether it is flat? Does it matter? Does it affect your salvation to know whether it is flat or whether it is round? No, it does not affect your salvation at all. And if it is such a controversial issue and it doesn't affect your salvation, then I suggest we stick to the three angels message and don't take one position or the other. And the book of Isaiah actually mentions the circle of the earth. So if we're going to lay our foundation upon the scriptures, we got to accept all the scriptures. I mean, does that include that text that says that God hangs the earth, the circle of the earth on nothing, or however he mentions it, but he does talk about the circle of the earth, so that doesn't say flat, the flatness of the earth. I mean, so, and that's from a religious standpoint. Obviously, if you want to talk about a scientific standpoint, you got a whole other thing. I watched a debate with a couple guys on the radio, that were on the radio, and this guy was an astronaut, and this other guy was a flat earther, and I mean, everything that the astronaut was saying, the guy was like, no, there's an excuse and a reason to explain that away, and some way to twist that, and some way to deal with that, and some way to handle that. And you can't, it's subjective thinking. You never can reach somebody that is a subjective thinker. Just don't go down that road. Stick to the three angels' messages. That's our job. Yeah. So, yan po mga kapatid ang yung stand at ating isa-isahin po yung mga point of reasoning sa kaniyang sagot. Una, the first Sabbath is not calculated not by any moon or any sun, that the reckoning given by God. It was evening and morning the first day. Yun po ang una na kaniyang tinalakay. Pangalawa, God recalibrated when they came out from Egypt the giving of the manna. And then, yung pangatlo, the history of the cross. Kanyang nabanggit na walang ebidensya na yung pagbibilang ng panahon ay base po sa araw at saka buwan. Billion of the earth worshiping the first day. So, billions of the earth population worshiping the first day. Then the Jews keeping the same Sabbath, Saturday, and then flat earth does not affect the salvation. So, it's not salvational issue ang patungkol po sa flat earth. So, yan po ang ating isa-isahin ngayon na bigyan pansin. Response sa ating mga kapatiran na tanong po, ito po yung kanilang nagiging stand din. Kasi si Walter Bates is a prominent professor at saka nagbibigay ng mga series of Bible prophecy expose. So, isa din tayo sa mga followers na kung saan maganda naman talaga po yung pagka-research, mga presentation patungkol po sa kaniyang mga studies. Pero wag nating kalimutan mga kapatid ang sinulot sa Biblia. At yung sa kasaysayan na kung saan sa kapanahonan nga ng ating Misaya, yung mga master of laws, yung mga rabbis mismo na siyang nag-aaral sa Biblia, ang siya pang mismo ang hindi nakaunawa sa propesya at nagpapako sa ating Misaya. So, kaya nga mas importante na balik talaga tayo, makinig sa mga lektura, pero wag natin kalimutan na pag-aralan scriptures to scriptures, rightly dividing the word of truth. So, una, ito po yung ating pag-usapan. The first Sabbath is not calculated
not by any moon or any sun, than the reckoning given by God. It was evening and morning the first day. So, sabi niya na yung reckoning na binigay sa atin ng Elohim sa book of Genesis was evening, base po sa evening and morning, where the first day, sa second day, at yung araw at saka buwan nga sa ikaapat na araw na na nalikha. So hindi po pwede na nga nakabase doon. So una, ating buksan po yung ating Biblia sa book of Genesis. Tingnan natin ang nakasulat. Ito po yung hindi naunawaan. Maraming debate patungkol po sa mga lunar Sabbath, sa Saturday Sabbath. Pero ang realidad, hindi natumbok po yung problema. So hanggang ngayon, umiikot pa rin doon yung usapin, pero ang katotohanan, hindi po na pag-usapan yung real problem. Dito, sa Genesis chapter 1, andyan nga yung tinatawag evening and morning ating mababasa. Evening and morning, where the first day, second day, fourth day, ginawa po yung araw at saka buwan. At wag nating kalibutan, dito binanggit po yon para for signs. Let them be for signs. Araw at saka buwan, let them be for signs. Wag nating kalimutan na ang evening and morning is just a segment, a portion sa tinatawag nating division of time, yung pagkaroon po ng pagkilala sa morning, yung daylight at saka during night time. Kaya nga mayroong day at saka night. Pero yung ginawang tanda ay yung araw at saka buwan. Let there be lights in the firmaments. Let them be for signs. Na yung division mo sa day and night, hindi mo yan maunawaan ng maigi kung walang araw at saka buwan. Iyan po ang pinupunto po dyan. Pero ang real issue, hindi nakuha. Kasi sa tuwing nga magbabasa tayo sa Genesis chapter 1, ang laman ng ating isipan ay ang tinatawag natin na Gregorian calendar. Pero ang nakapasok na doktrina sa serpente ay yung 7 continuous. Ang hindi natin nalalaman at hindi natin natumbok ay yung 7 continuous weekly cycle. Ang katanungan, mayroon bang 7 continuous weekly cycle na turo ngayon dito sa Genesis? Kasi yung binanggit na andyan, tama. Kasi mababasa naman talaga po yung evening and morning, pero wag natin kalimutan na yung ginawang tanda ay ang araw at saka buwan. Yung fourth day na paglikha ng ating Elohim sa araw at saka buwan, yan lang po ay tanda para makilala, maunawaan natin ang kanyang kapanahonan. Kibali yung araw at saka buwan, tanda po yon. Let them be for signs, for seasons, and for days. Ano ba yung kasama sa 4 days? Yan po ay first day, second day, third day, fourth day, seventh day. Ang ginawang tanda para makilala natin yung first day, second day, second day, third day, fourth day ay yung araw at saka buwan. Kumbaga, mayroon ng panahon ang Elohim existing. Kaya nga in His time, He makes all things beautiful. And prior pa sa Genesis, mayroon ng creation, mayroon ng panahon. Para makilala natin ang kanyang panahon, binigyan nga tayo ng tanda, araw at saka buwan. Pero tumbukin natin yung issue. Ang malaking tanong ngayon, mayroon bang turo sa Genesis na 7 continuous weekly cycle? Kasi andyan po yung problema eh. Umikot-ikot lang po sa usapin na 7 days, 7. Tama nga, mayroong 7 days ang isang week. Wala naman pong pagdidebate doon. Kami po ay agree. I-correct lang natin na hindi pala lunar Sabbath. Ang sinusunod natin ay yung tinatawag na lunisolar. Yan po ay division ng time na mayroong alignment sa araw at saka buwan. Anyway, ano na po yun na usapan. Pero
babase lang po dahil tayo sa kaniyang point of arguments. Ang hindi natin na malayan at hindi natin na unawaan, ang issue ay ang 7 continuous weekly cycle. Andyan ba sa Genesis? Yun po ang malaking tanong, kung mayroon bang pundasyon ang 7 continuous weekly sa Genesis. Kasi yung both parties, yung against at saka yung pro, agree naman na mayroon talagang week, na ang week mayroon pong 7 days, may 6 working days Sabat. Wala pong pagdedebatihan doon. Ang problema lang ang tanong, 7 continuous ba yun? Yun po ang ating pag-uusapan. Kung mayroon bang pundasyon sa Genesis na 7 continuous weekly cycle, para sa ating mga kapatiran na po dito, ito po yung real issue. Sa Genesis ba, mayroon bang 7 continuous weekly cycle? Wala tayong mababasa na 7 continuous weekly cycle sa book of Genesis. Binigyan tayo ng panahon na kung saan andyan po yung tingnan mo ang Genesis chapter 1 verse 14. Let there be lights in the firmament of heaven to divide the day from the night. Yung day and night, nakaano pa rin din siya, yung tanda pa rin niya is araw at saka buwan. Let them be for signs and for seasons and for days and years. Dito, binigyan po tayo ng division of time na kung saan andyan po yung 4 days, years at saka season. Ang hindi natin alam kung paano ba yung tinatawag natin na cycle na mayroong 4 days or yung weeks, yung season at saka taon. Yun ang hindi natin alam. Yan ba ay 7 continuous weekly cycle? Or kagaya ng sinabi sa Isaiah na from one new moon to another, from one Sabbath to another. Or 6 working days, Sabbath at saka new moon day. Yun po ang ating sagutin. Kasi marami tayong binigyan po ng refute, pero yung real issue, yung real problem na isiningit yung serpente hindi na tumbok. Kaya nga paikot-ikot lang yung mga argumento. Ang tanong, ang sagutin, mayroon bang 7 continuous weekly cycle na itinuro sa Genesis chapter 1? So yun po. So kung ating ulit-ulitin yung babasahin, wala. Binigyan lang tayo ng tanda, araw at saka buwan para malaman natin ang first day, second day. Ayan Genesis 1:10, mayroong tanda. Ang tanong, bakit sa 4 day lang ginawa? Sino ba yung binigyan ng tanda? Ang tao. Kailan ginawa ang tao? 6th day. 6th day. Binigyan lang ng tanda, kumbaga binigyan lang ng relo yung tao para maunawaan nga yung panahon, kasi nga yung tao hindi ang gumawa sa panahon. Ang panahon ang gumawa ang Elohim. So mayroon siyang panahon, binigyan tayo ng tanda. Ano ba yung panahon niya? Andyan inisa-isa sa Genesis chapter 1 verse 14, mayroong tinatawag na mayroong day, mayroong night, mayroong tinatawag seasons, mayroong days, mayroong years. So paano ba yung order sa cycle nito? Ito ba ay 7 continuous weekly cycle? Andyan ba? O ito ba ay from one new moon to another, from one Sabbath to another? Na mayroong 6 working days Sabbath at saka new moon. So yan po ang ating tumbukin. Yan po ang ating unawain. Yan. So, ano lang po kasi yun, scrapping the surface lang po yung mga argumento, umikot-ikot lang sa, ganun po kasatol yung serpente. Tayo po ay pinagdidebate, pero hindi naman natin naintindihan yung real issue. Ito po yung sa lahat ng mga kabatiran, yung sa mga Saturday Giver. Ang ating tumbukin, kung sa Genesis chapter 1, yan ba ay nagturo ng 7 continuous weekly cycle? Wala naman tayong argumento doon na yung week mayroong 6 working days Sabbath. Kami din agree doon. Ayon po sa mabasa, yung week is composed of 6 working days Sabbath. Mayroon pong mababasa. So, composed po siya. Fourth commandment, 6 working days at saka Sabbath. Ang problema, ang tanong, is that a 7 continuous weekly cycle? Yun na po ang malaking tanong. So, yun po ang ating tumbukin.
Ayon po sa kaniyang sinabi. So, balikan natin. Punta tayo sa pangalawa. God recalibrated when they came out from Egypt the giving of the manna. Sinabi niya na in the seventh day, walang mana ang binigay ng Elohim. So, ganun lang po ang pagbibilang, ang kaniyang emphasis na yung pagbibilang is first day, second day, third day, seventh, and hanggang sa seventh day. Na kung ating yung emphasize po yung kaniyang sinasabi, kagaya lang din ng ating panahon ngayon na 7 continuous. So, yan po ang kanyang stand. 7 continuous nga ba? Tingnan nga natin yung mana. So, bago po tayo dumapo sa Exodus chapter 16 verse 1, wag natin kalimutan ang Exodus chapter 12 verse 1. Pero, saglitan muna natin yung the giving of the manna. Ito po yung isa sa mga Bible history na kung saan ito po ay pinutotohanan na yung panahon ay nakabase po sa appointed time. Ganito po, and they took their journey from Elim, and all the congregation of the children of Israel came unto the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day. Sila po ay dumating sa 15th day at sila po ay binigyan ng mana. Sila po ay nagmurmur. Nagkaroon po ng tinatawag natin na murmuring ang mga Israelita patungkol po sa reklamo nila patungkol sa pagkain. So ito po nangyari. And Yahweh spake unto Moses, saying, I have heard the murmurings of the children of Israel. Speak unto them, saying, at even, so dumating sila sa 15, sabi ng ilam, at even you shall eat flesh, and the morning you shall be filled with bread, and you shall know that I am Yahuwah, the Elohim. And it came to pass that at even the quails came up and covered the camp, and in the morning the dew lay round about the host. So, lagyan natin ng plot, at even sa 15th day, even is time, yung panahon na at the going down of the sun. Yan po ang event. So, dyan po, binigay yung quail. And then, the following morning, on the 16th day, yan na po ang pagbibigay ng mana. So, tingnan natin, first day, ito na po yung first day, second day, third day, fourth day, pizza 20, pizza 21, pizza 22, double portion on the 21st. Paano na natin nalaman that is 16, 17, 18, 19, 20? Kasi given nga yung 15. Yan po ang the Bible history. Ito po ay nag-vindicate sa tinatawag natin na Bible calendar based on the appointed time. So, kasi nga, andyan, makikita natin yung Sabat. Yung pizza 22, yan po ay Sabat. So, paano po natin yan napatutunayan? Kasi nga, tinuruan si Moses. Ano bang tinuro ni Moses? Ano bang tinuro sa Elohim ni Moses? Ganito po sa Exodus chapter 12 verse 2. This month, yung salitang month, yan po ay the same word as new moon. So, wag kayong maguluhan. New moon at saka month, that is the same word. That is the first day of the month. This new moon or this month shall be unto you the beginning of the new months or new moons. Kasi maraming new moon sa isang taon. And then it shall be the first new moon of the year. The beginning of the year. So yan po mga kapatid, na yung umpisa ng taon, the beginning of the year is new moon, ang umpisa po ng month is new moon. So paano po ngayon yung cycle ng month, week, months at saka year? Yun po ang hindi natin naunawaan kung yan ba ay 7 continuous. Na ayon dito, ang taon at saka buwan ay mag-umpisa sa new moon. Ang malaking tanong, 7 continuous ba yan? Diyan pa lang ating pagbabasihan, hindi po mangyayari na every year na new moon is the beginning of the year, new moon is the beginning of the month, kung 7 continuous ang ating pagbabasihan. Kagaya ng Gregorian calendar. Punta nga tayo sa Gregorian, mahina yung internet natin.
naglo-loading. So, but anyway, hindi natin ma-project. Supposed to be kuha tayo ng ano. So, paano natin malaman yung weekly at saka monthly cycle at saka yearly? So, yan po natin maunawaan kasi hindi tinuro dito doon sa Genesis. Andun lang po yung panahon, mayroong days, seasons, at saka years. Pero paano po yung tinatawag natin na arrangement, paano po siya gumagana? Ang malaking tanong is that 7 continuous weekly cycle or appointed time, fixed time or season na mayroong 6 working days, Sabbath at saka new moon. So yan po ang ating manunawaan sa Leviticus chapter 23. Actually, ang Leviticus 23, yan po ay explanation sa weekly, monthly at saka yearly cycle. Diyan po natin maunawaan. Ikaso nga hindi natin pinag-aralan sapagkat tayo po ay inilihis na yan po ay ceremonial Sabbaths. Hindi po yan ceremonial Sabbaths. Yan po ay appointed times or season. Yan po ang binago sa little horn, hitting to change times and laws, and the word times, that is season or appointed time. So ganito po ang first fruit. In ang first fruit, dyan natin maunawaan ang monthly at saka weekly cycle. Speak unto the children of Israel and say unto them, when ye became into the land of which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest unto the priest. And ye shall eat neither bread nor parched corn nor green ears until the selfsame day that ye have brought an offering unto your Elohim. It shall be a statute forever throughout your generation in all your dwellings. So kailan po ito nangyari? Nangyari ito sa kasaysayan sa sinulat ni Joshua nang sila po ay dumating na sa Jericho. And the children of Israel encamped in Gilgal and kept the Passover on the 14th day of the month at even in the plains of Jericho. And they did eat of the old corn of the land on the morrow after the Passover, unleavened cakes. So, Passover, that is the 14th day. Unleavened cakes, that is 1 week na celebration. And parched corn on the selfsame day. On the morrow after the Passover and unleavened cakes. Pagka kinabukasan po doon, sila po ay kumain ng tinatawag natin na parched corn. Yung sa Binisaya na sinugba nga mais. And the manna says on the morrow. So kailan po yan nangyari? So ito po yung Passover sa 14, 15 po yung unleavened bread, dito po sa matapos sa 21, tapos Holy Convocation 22nd. So yung instruction on the morrow after the Sabbath yung umpisa. So kasi ito Sabbath Sabbath po yung 22. So dito po tayo sa 23, that is on the morrow after the Sabbath. So 7 Sabbath shall be completed. Makita natin ngayon at ating maunawaan na yung weekly Sabbath ay nakakonekta po siya sa monthly Sabbath, ay yung yearly Sabbath na Passover at saka yung tinatawag natin na unleavened bread. At siya po ang weekly Sabbath ang nagiging tanda para magkaroon na, para maunawaan natin ang celebration ng first fruit. Ano pong sinabi? And he shall count unto you from the morrow after the Sabbath, from the day that you brought the sheaf of the wave offering, 7 Sabbath shall be completed. So ito po yung argumento ng iba, na iba po yung yearly cycle, iba po yung monthly, iba din po yung weekly. Wala pong ganon sa Biblia. Kasi yung weekly nga ang siyang nagiging tanda para malaman natin ang yearly Sabbath na first fruit on the third month, on the middle month. Paano ba natin malaman? Pinagbilang po tayo ng 7 Sabbath shall be completed. Sabbaths po yung pinabilang. 7 Sabbaths shall be completed. And Sabbaths, that is composed of weeks. Kaya nga sa ibang version sa Book of Deuteronomy, basahan natin sa Book of Deuteronomy, yung instruction po dyan sa Deuteronomy chapter 16. Buksan nga natin.
Deuteronomy chapter 16. Yan po ay Deuteronomy chapter 16. Yan. 7 weeks. Yan. Yung Sabbath doon, that is composed of 7 weeks. Shalt thou number unto the begin the number 7 weeks from such time that beginneth the sickle of to the corn. So 7 weeks, ang pinabilang is 7 weeks. Yung 7 weeks, ito po yung nagiging tanda para po papunta tayo sa first fruit, which is the yearly Sabbaths. Yung weekly Sabbaths ngayon, or yung 7 Sabbaths, ang nagiging tanda para po sa yearly Sabbaths na magaganap on the third month. On the third month of the middle of the month. Yan po ating mababasa. So, maunawaan natin yung yearly at saka weekly. Diyan mismo. Yung explanation kasi sa kalendaryo, andyan kasi mismo sa Leviticus 23. Kaya nga tayo nilihis ng mga popular theology. Hindi na natin napansin itong Leviticus 23 na ito pala ang nag-explain ng weekly, monthly at saka yearly. Na yung monthly at saka weekly at saka yearly is a fixed cycle. Kasi nga, on the first new moon, and then the 14th day, that is the celebration, and then after sa tinatawag natin na Passover and unleavened bread, doon ka mag-umpisa. Kung yung ating celebration ng Passover at saka yung ating celebration ng tinatawag natin na unleavened is fixed, na siya po ang basihan na on the morrow, magbilang po tayo ng 7 Sabbaths, papunta naman sa another yearly Sabbath, which is the first fruit. So makita natin na yung weekly at saka monthly at saka yearly ay isang kalendaryo lang po yan. At yan po ay fixed time. Nagsimula po sa new moon, yung beginning of the month. New moon din po yung beginning of the month. Kaya nga, saglitan natin yung tinatawag natin na footnote sa Great Controversy 88. Anciently, the year did not commence in midwinter as now, but at the first new moon after the vernal equinox. Kasi ganun naman talaga ang reckoning. Yung year ay mag-umpisa sa new moon, yung month mag-umpisa sa new moon. Andun po yung cycle. Andun po yung kalendaryo. Yung panahon, andun po nakapaloob. Yung weekly, monthly, at saka yearly. Kaya nga, nagkaroon po, manawaan natin sa kasaysayan, sa Leviticus 23. Ito po yung nagiging yung connection. Yung week, mayroon po siyang separate order, pero they are interconnected in one cycle. Hindi po pwede na yung week ay ma-fall po yung new moon, o kagaya ng ngayon, yung Gregorian calendar, na yung new moon pwede mapatak sa first day, second day, or sa seventh day. At saka yung first day of the year pwede mapatak sa first day of the week, second day of the week. Hindi po ganon. Mayroon ngang separate order but they are interconnected in one cycle. Yung Leviticus 23. Paano ba natin manawaan yung weekly, monthly, at saka yearly? Okay. So, yan po ang the middle of the month. The Book of Jubilee. Kaya nga hindi sinali yung Book of Jubilee kasi mas maunawaan pa natin. Balikan natin. Magkaroon po tayo ng segment patungkol po ulit sa hitting to change times and laws reloaded. So ating mas i-emphasize pa at usisain natin ng maigi ang Book of Jubilee. So sa pangatlong point of reasoning, the history of the cross, na sinabi niya walang patutuo or ebidensya na yan po ay ang pagbibilang ay ayon po sa lunar Sabbaths. Ulitin natin, hindi naman tayo yung mga lunar Sabbatarian. Yung ang aming ginagamit ay
Kasi yun kasi ang pagkaunawa ng iba. Hindi lubos na unawaan. Panay ang komento pero hindi na unawaan. Mas maganda sana yung mag-comment na naunawaan yung both sides para mas makatama po at maunawaan natin ang arguments. So, the history of the cross. Sinabi niya wala pong patotoo, ebidensya na yan po ay nakabase po sa lunar cycle. Wala nga ba? Tingnan natin. Pero ulitin natin na hindi po yan lunar cycle. Yan po ay lunisolar. Yung days na alignment po sa araw at sa buwan. Tingnan nga natin yung crucifixion. So the year of the crucifixion based on the popular theology that is AD 31. Yan po ang turo po din sa theology sa Adventism, AD 31. Yan po ang popular. So although hindi po sila nag-origin yan kasi may nauna pa yung nag-advocate talaga, the majority yan po ay ang advocate ni ano ba? Ang AD 21. Okay. AD 31. Yan po ay maraming nag-advocate pa nauna. Yung iba si William Hills. The majority now began to favor AD 31 crucifixion date advocated by William Hills. So si William Hills po yung nag-advocate. At ang majority ay sumang-ayon sa AD 31. So dito po tayo, ito po yung ating kukunin. Uriah Smith, AD 31. Sister Ellen White is AD 31. 3.5 years after his baptism, Christ was crucified in the spring of AD. So ito po yung ating unawain. So ang tanong, mayroon nga ba? Wala nga bang ebidensya? Andyan sa mababasa natin kung paano ba yun kinuha. Yan. So, pansin natin yung maunawa natin yung crucifixion, that is the 6th day of the week. Ayon po sa account sa Luke chapter 24 verse 7, first day of the week po yung tinatawag natin na resurrection. Yung ano po propesya is 3 days and the third day he rose again. So, nangyari po yung resurrection on the first day of the week. Simple lang. And it was confirmed na yan po ang crucifixion ay nangyari sa 14th day, sa tinatawag natin na preparation. Yung pizza, andyan. Ano ba yung binanggit? And you know that after 2 days, the feast of the Passover. Ano ba yung Passover? Appointed time, wala bang ebidensya? Mayroon. Hindi lang nga naunawaan. Yung crucifixion, yan po ay nangyari sa Passover. At ang Passover is in the 14th day of the first month at even. At ang kinabukasan po niyan ay weekly Sabbath sa kasaysayan. Paano natin nalaman? Kasi on the morrow, which is the first day of the week, is the first day of the week po yung resurrection. So, ngayon, ang malaking tanong, yan po ba ay makuha sa 7 continuous weekly cycle? Ito po yung hindi nga na unawaan ng marami. Panay ang banggit natin sa crucifixion, pero wala namang Friday crucifixion na mangyayari kung ang ating pagbabasihan ay 7 continuous weekly cycle. So ano ba yung pizza? So yung pizza ay yung event ay nangyari sa 16th day of the week, 14th day of the first month, AD 31. Ayun po sa popular view. Itong 6th day, 14th day of first month, that is biblical. So dito tayo sa popular view, AD 31, kasi ito naman pong stand sa Adventism sa mga theologians mostly. Okay. So simple lang. Mayroong nagtanong din sa atin na hindi daw accurate yung time and date. Kung hindi accurate yung time and date, mali yung panahon nyo ngayon. Pwede, kung diskumpiyado ka sa time and date, pwede mo manualin. Simple lang. Let's for example, November 19, Saturday yan. I-atras lang natin papuntang AD 31, Pizza 14 sa first month. Kasi yun naman po ang binanggit sa Biblia. So, mabibilang ba yan? Siyempre, ang dali lang yan bilangin. Kailangan lang natin ng panahon. Saturday, Friday, Thursday, Wednesday,
Tuesday, Monday, Sunday. I-atras lang natin yan papunta sa AD 31. 7 days lang man yung pagitan. At yung taon nga mayroong leap year, kung alam nyo yung Gregorian, yung kalendaryo, kasi yun po ang pinagbasihan. Ang realidad, Gregorian naman talaga po yung pinagbasihan. Wala naman pong kalendaryo yung Adventista. Kahit ano pang sasabihin ay ang realidad, ang kalendaryo na ginamit is Gregorian pa rin. So, siyempre doon tayo babase. So, i-atras lang natin yung Saturday, Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday, papuntang AD 31 on the first month on the 14th day. Tingnan natin kung yan po ba ay tatama sa Friday. Ganun lang. So, pagkatapos, ganun lang po, i-atras lang natin. Ganun lang po yung kasimple po yung formula. I-atras natin. Yung 7 days, continuous. Kasi wala nga new moon. Wala nga yung new moon yung, yung sa cycle na ito. So, i-atras lang natin. So, ano po yung, doon? Dito tayo papunta. Yung pizza 14, yan po ay tatapat sa Sunday, hindi Friday. Supposed to be, kung yan po ay pangalan lang ang binago, yung weekly cycle pareho pa din, supposed to be, doon po yan papatak sa Friday. So yun po ang realidad. Ang katotohanan, ang kasaysayan mismo sa Biblia, nagpatuto na walang Friday crucifixion po na mangyayari kung ang gagamitin ay 7 continuous weekly cycle. So yan po, kahit baliktarin po niya yung pagbibilang. Wala talaga. Sinong magsubok, bibilangin natin manualin. Pwede natin online, manualin natin gamit tayo ng spreadsheet. Okay. Point of reasoning. Pang-apat, billion of the earth worshiping the first day. Tama. Kaya nga sabi sa Revelation, the whole world. Basahan nga natin yung Revelation. Ano ba yung doktrina sa Katoliko ngayon? Ang tanong, sino po ang nagturo sa Saturday? Yun po ang malaking tanong. Sino po ang nagpainom? Na kung saan itinuro yung first day at second day, ang seventh day. Ang hindi natin naunawaan na sino po yung nagturo at nagpainom? Bakit buong mundo ang sumang-ayon? Buksan natin. Kaya nga sabi dito, and all the world shall worship, wonder after beast. 13 verse 8. And he deceived the whole world. Revelation 18. Revelation chapter 18. Okay. Yan. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. Kaya nga, buong mundo ang nakainom. Ang tanong, anong doktrina sa Katoliko ang napainom sa buong sanlibutan? Ayun po ang malaking tanong. Ang Saturday ba, hindi ba doktrina sa Katoliko? Tingnan nga natin. Kung hindi ba yan doktrina sa Katoliko, sino bang nagturo? Sila po ang nagturo dyan. Wala pang Adventista. Ang layo nga. Basahin natin. Layo pa ng panahon. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. At ang issue, alam natin, ang issue sa Revelation 18, yan po ay sumisintro sa tinatawag na Sabbath issue. The mark of the beast and the mark of Elohim. So yan po mga kapatid ang issue doon sa Revelation chapter 14 na paloob po sa 3 angels messages. Tingnan nga natin yung kasaysayan. Sino bang nagturo? Kaso lang nga, ito po, satol nga yung serpente. Paano po niya tinuro? Ganito lang po. Ating ikot yung great controversy. Pero ito po ang original documents ay base po yan sa katekismo. In the Catholic Catechism on Christian Religion, in answer to the question as to the day to observe in obedience to the fourth commandment, this statement is made.
Sinong nagsabi? During the old law, Saturday was the day sanctified. Sinong nagsabi? Ng Katoliko. But the church instructed by Jesus Christ and directed the Spirit of God has substituted Sunday for Saturday. So now we sanctify the first, not the seventh day. So in short, sinong nagturo ng first day at saka seventh day? Mayroon bang Saturday sa old law? Wala namang Saturday doon sa old law. Remember the Sabbath day. Ang Sabbath, ang salitang Sabbath, that is pahinga, hindi yan Saturday. Pero sinong unang nagturo ng Saturday? Ang layo pa, oh. Ganito po yung katekismo. Yan. The Catholic Church declared Cardinal Gibbons by virtue of the divine mission changed the day from Saturday to Sunday, September 23, 1983, which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Ang sagot, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, 364, nagtuturo na sila na yung Saturday is the seventh day and the first day is Sunday. Paano tayo pinananiwala? Ilang pinili nila ay ang first day. Pero ang direkta, tinuruan na po tayo na yung Sunday is the first day at saka Saturday is the first day. Sila po yung nagturo nun. Wala naman po yan sa Biblia na Saturday at Sunday. Sabbath is rest. Hindi po yan Saturday sa original. Yung mga translation mayroon pero wala po yan sa original. At alam natin bakit nagkakaroon kasi nga wine of Babylon. AD 364, yan po ay tinuro. So, yung sagot na billions, darating nga yan sa punto na buong sanlibutan talaga. Ang realidad, it is the scriptures against the whole world kasi nga nakainom yung buong sanlibutan, drunk with the wine of fornication. Sa doktrina sa Katoliko, ano ba yung doktrina na napainom niya? Yon ang pagbibilang ng panahon. He think to change times and laws. Binilang niya na yung first day ay Saturday, ay yung first day ay Sunday, at binilang din niya na yung seventh day is Saturday. So abangan na lang natin yung fulfillment sa propesya Sunday like the Jewish Sabbath. But anyway, ating pinupunto, siya po ang unang nagturo. 364 AD. Nagturo na siya nga ang Sunday is the first day, then Saturday is the seventh day. Kanilang turo po yan. At yan po ay lumaganap sa pamagitan ng kanilang kalendaryo. Ngayon, sinuportahan ng mga diksyonaryo, mayroon na po mga scholars, mga theologians. Ang problema, mayroon bang sa Biblia na 7 continuous weekly cycle? Kasi yung Saturday at Sunday, front lang po yan eh. Pero yung real issue talaga is yung 7 continuous weekly cycle. Dito lang tayo umiikot sa surface. Pero yung real issue is patungkol po sa 7 continuous weekly cycle. Okay. Pang-apat at pang-lima, the Jews keeping the same Sabbath Saturday. Tama nga. Kasi nga, hindi naman sila light bearer. 70 weeks are determined upon the people, Daniel 9 verse 24. Ibig sabihin, hindi na po sila light bearer. Kinuha na nga. Ipinako nga nilang Misaya eh. Sila nga nagpapako. Kasi nga wala na po silang light. 70 weeks lang po, yung 490 days ang binigay sa kanila. Kaya nga wala lang temple sa Jerusalem. Kasi tinanggal na po yung pagiging light bearer nila. At yan po ay maunawaan natin sa kasaysayan na sa tuwing sila po ay maging alipin sa ibang bansa, yung mga pagano, like sa Ehipto, talagang mawala sila sa katotohanan. Kaya nga tinuruan sila sa pagdating sa Sinai. Itinuro ulit. Yung Sabbath, remember the Sabbath day to keep it holy, yung 10 Commandments, itinuro. Kasi yun talaga ang nature ng kasalanan. Tayo po talaga ay mahiwalay sa ating Elohim. At yan po ay spiritually and literally yung katotohanan, yung truth at saka spirit. Talagang mahiwalay tayo. Nang sila po ay nasakop sa Babylonia, 70 years. O pagdating sa Ezekiel, tinuruan ulit sila. Anong tinuro sa Ezekiel? Basahin natin yung Ezekiel. Itong Ezekiel, ito po yung kaganapan sa tinatawag natin Second Temple. Ito po yung restoration sa Second Temple. Kasi yung First Temple nga ay
na destroy yung Temple of Solomon. So ito na po yung bago, yung second temple. Tinuruan sila ulit. Anong tinuro? To prophet Ezekiel. 6 working days. At the eighth shut the 6 working days, but on the Sabbath it shall be open, and in the day of the new moon it shall be open. Tinuro sa kanila na mayroong 6 working days, mayroong Sabbath day, at saka mayroong new moon day. Kasi naging alipin sila sa Babylonia for 70 years. Ngayon, yung modern Israel, ano bang kasaysayan? Sila po ay naalipin sa Romano, imperyo ng Romano. Na siyang naman naging fulfillment sa propesya na bumago. He think to change times and laws. So, yung Saturday lang ngayon, hindi na nga sila light bearer, tinanggal na nga. Kasi nga, sila nga ang nagpapako. Yung mga rabay pa mismo ang nanguna na ipapako yung Misaya. Yan po ay patotoo na hindi na po sila light bearer. So, ayun po yan sa propesya. 70 weeks are determined upon thy people. So, yun po ang ating sagot doon. Yung pang-anim. Ano ba yung pang-anim? Yung pang-anim is flat earth does not affect the salvation. Totoo nga ba? Sanctify them through thy truth, thy word is truth. Yung sanctification nating pinag-usapan, yan po ay may kinalaman sa katotohanan. Ang hindi nanawaan, ano ba yung kinalaman sa flat earth sa ating salvation? Ito po yung mga kapatid. Ito po yung strong delusion na hindi natin naunawaan. Bakit ginawa nilang globe yung mundo? Bilog yung mundo. Pinaikot nga tayo. Punta tayo sa ating slides. Bakit ginawa nilang globe yung mundo? Na hindi naman globe yung sa model sa Biblia, like a tent. Kasi yan po ang ginawa nilang explanation sa 365 and na rotation. The earth magkaroon po ng revolution around the sun sa loob po ng 365.2422 day during tropical or solar years. Bakit ginawa nilang ganon yung solar model, yung globe earth? Kasi yan po ang kanilang rason, kanilang ginastify na yung taon is 365.2422. At yan din po ang explanation nila sa evening and morning. Biruin mo naman yung explanation nila sa evening and morning, mga kapatid. Na evening and morning, iikot ng 830 km per hour yung banda nasa North Pole. Pero yung dito nasa equator, ang yung speed ng pag-ikot is 1,650 km per hour bago po, yan po ang cycle ng evening and morning na 24 hours. Para po magkaroon ng evening and morning na 24 hours, kailangan pang umikot yung banda sa equator ng 1,650 km per hour. Yung axis po niya, ha? Ganon po, mga kapatid. Wala ba yung kinalaman? Ang isyo kasi ang panahon. Yung globe earth, surface lang nga yan. Ano po yung behind? Bakit ginawa nilang globe earth? At saka yan po ay ang pagturo sa atin na yung panahon ay 365.2422 days sa tropical solar years. At saka yung evening and morning, umiikot nga yung mundo natin sa kanyang sariling axis habang siya po ay nag-revolve around the sun sa loob po ng 365.2422 days. Umiikot pa siya at the speed of 1,650 km per hour. Yan po ang kanilang explanation bakit nagkaroon po ng globe earth. Yan po ang dahilan. Patungkol po yan sa panahon. Na 7 continuous na cycle na may taon na 365 and 24.2422. May butal. Yung ginawa sa Biblia, evening and morning. Samantala, yung sa Biblia, simple lang naman.
It is that he that sitteth upon the circle of the earth and inhabiteth thereof, as a grasshopper that stretcheth out of heavens and curtain and spreadeth them out as the tent to dwell in. So ang iyong explanation, simply like a tent to dwell in. And then the moon and the stars roll by day and by night. And the world also established that it cannot be moved. So hindi po siya globe earth na umiikot kasi nga hindi nga gumagalaw. And then for the pillars of the earth, so may pillars po, may foundation. Ano pa? The sun also ariseth, and the sun goeth down, and he set to his place where he arose. Ecclesiastes chapter 1 verse 5. So yan po ang explanation. So bakit nila binago yung katotohanan? Bakit nagkaroon ng pseudoscience patungkol po sa solar system? Yan po ay patungkol sa tinatawag natin issue sa panahon. Ang panahon ba wala bang kinalaman? Mayroon. Kaya nga satol lang nga yung serpente para hindi natin maunawaan yung real issue. Yan po ay may kinalaman sa panahon. Bakit ginawang globe earth at umiikot sa loob po ng 365.20 point something. Wala ba yung kinalaman? Mayroon. Yan po ang issue sa Revelation chapter 14. Kasi nga, the only commandment na mayroong kaakibat na panahon is the fourth commandment. The rest of the ninth commandment, wala po iyang kaakibat na panahon. Ang may specific na panahon, ang fourth commandment. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall do thy works, and on the seventh day. Yan. Mayroon pong kaakibat na panahon ang fourth commandment. Kaya nga binago nilang panahon para hindi natin malaman. Tayo po ay napainom sa kanilang panahon na kung saan yung Saturday, yun po ang seventh day. Gamit po ang 7 continuous weekly cycle. So ano po ang pinagkaiba? Simple lang naman yung issue. Ang sa Biblia is from one new moon to another, from one Sabbath to another. Mayroon 6 working days, Sabbath day at saka new moon day. Pareha ba? Sa Sunday to Saturday na 7 continuous weekly cycle? Hindi. Kahit pag natin yan, pag balik-balik ta rin pa natin yan, hindi yan magkapareha. Yung Gregorian 6 working days, Sabbath day. Yung Biblia is 6 working days, Sabbath day at saka new moon. Hindi nga parehas yan. So therefore the Saturday, the Gregorian weekly cycle is not identical with the weekly cycle of the Bible. Therefore Saturday is not identical. Kaya nga walang Friday mangyayari kasi nga magkaiba po yung cycle with the 7th day Sabbath of the Scriptures. Bible Sabbath is the 7th day of the week based on the appointed time or season. So yan po mga kapatid. Sabi nila hindi na binago? Binago nga sabi sa propesya sa Daniel. So mamili na po tayo ayon ba sa mga popular teaching na hindi binago o ayon sa mga encyclopedia. Mayroon naman talaga mga writings, articles patungkol po sa weekly cycle na hindi na bago. Ayon po iyan sa diksyonaryo, ayon po sa encyclopedia, ayon po sa mga scholars. Ang problema ayon sa Biblia, ayon sa sabi ni Propeta Daniel, binago nga yung panahon at saka kautusan. He think to change times and laws, and it was given into his hand for a times and half of a times. So 1,260 days. Yan po ang Papal Supremacy 1 na tapos sa taong 1798. So yan po mga kapatid, yung sa ating kapatiran na nag-ano po dito sa patungkol kay Walter Baez. So yan, I think na-address natin yung mga punto doon na binanggit. I hope nga mayroon kang na kuha, no? Ating paghimahimayin, pag-aralan ng mabuti. So to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So Sister White naman, ang ating tanongin, Bible and Bible alone is the basis of all reform. So kung mayroon pong doctrinal issue, Bible and Bible alone. So ano pong stand natin? So kunin lang po natin yung kung ano po yung tama. So to the law and to the testimony, if they speak not according to them, because there is no light in them. So maraming salamat sa ating mga kabatiran. Kasama natin ngayon Sister Rizas, Brother Meljon Alamag at Sister Flor sa ating study ministry na naging kaparte, kabahagi po ng ating night sa ating media series.
at sa ating mga kapatiran, offline viewers at saka nga online viewers. Mayroon po kayong katanungan at kung nais po nyo na lubos manawaan ang Enoch Kalendar, kung paano po yung paggamit nito, napakasimple at napakadali mga kapatid. Yan po, pwede na tayo magiging astronomers kahit wala po tayong mga gadget, kasi andyan po yung nakadetalye kung paano po gamitin ang kalendaryo. So maraming salamat at huwag nating kalimutan, ask for the old paths. Praise ya, bye-bye, and shalom. Welcome, welcome, Beaver, welcome, blazing Sabbath day. Welcome, welcome, Beaver, welcome, blazing Sabbath day. From one new moon to another, from one Sabbath to another, the appointed time of Yahuwah, the living Elohim. And if we meekly follow our Savior here below, He'll give us of the fountain whose streams eternal flow. Keep the Sabbath holy and worship Him today, who said to His disciples, I am the living way. And if we meekly follow our Savior here below, He'll give us of the fountain whose streams eternal flow. Day of sacred pleasure is golden hours were spent in thankful hymns to Yahusha, the children's dearest friend. O gentle, loving Savior, how good and kind thou art! How precious is thy promise to dwell in every heart. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day.